Ayan, so good evening guys at welcome back sa ating YouTube and TikTok channel. Ano po? So meron po tayong TikTok channel para po sa mga short videos, sa mga tips, ano po. So dito naman sa ating YouTube channel, ito po yung mahaba ang explanation. So sa video po ito, ang i-discuss po natin ay yung reclassification of Teacher 2 to MT5 for senior high school. Ano po? Ito po ay under ng DepEd Order number 24 Series of 2025. Ano po yung ating bagong ECP, yung tinatawag nating Expanded Career Progression. So, dito po magfo-focus lang po tayo sa senior high school kasi dun sa ito pong DO 24, 2025 kasama po kasi dito yung LM at saka junior pero magkaiba po kasi yung qualification standard ng senior high school sa LM at saka sa junior, ano po. So ngayon po magfo-focus po tayo. So meron kasing changes, ano, malaki yung changes pagdating sa reclass ng senior high school kaysa sa elementary at saka sa junior high school. Sige po. So kung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe and follow our TikTok channel. Ano po? So unahin natin po itong senior high school. Yan. So, since ako po ay nasa senior high school, ano, master teacher ng senior high school, so eto na po yung ating bagong ah, requirements. So, unahin po natin itong kalalabas lang na DepEd Order number 19, Series of 2025. Ito po yung amended qualification standards. Ano? Ito po yung kailangan nating tingnan bago po kayo masabi or bago po kayo mag-apply para po masabi na kayo po ay qualified sa position na inyong ina-applyan. Kasi marami nagtatanong, Sir, qualified ba ako sa T5? So, ano pong position nyo ngayon? T2. O, ngayon po, do'n sa ating DepEd order, ano po, at least 3 steps po. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong i-maximize yung 3 steps kasi kung hindi ka naman qualified. So dito po, iche-check po natin ano po. So ang amended qualification standards ng senior high school, so this refers to the requirements, ano, minimum requirements of the position in the government service in terms of qualifications in education, training, experience, and eligibility. So, ito po yung unang tinitingnan sa ranking, ano po, para sa initial evaluation. Pero dito po sa reclassification, tinitingnan din to. Kaya lang, meron po itong additional. Ano po? So, unahin po natin ang amended qualification standard para po sa senior high school. Ano po? So, i-check po natin. Ayan. So, eto po para sa academic tracks ng senior high school. So, minimum qualification standards. So, ang masasuggest ko po before po kayo magpa-reclass, so pwede po i-maximize nyo 3 steps. Yon. Provided na kayo po ay qualified. Una, dito po sa minimum QS. Pangalawa po, yung sa ating IPCRF. So, dalawa po yung titingnan. So, una po natin tingnan kung kayo po ay qualified sa position po na inyong ina-applyan. So, for example, 3 SG po ano, higher or salary grade. So for example, kayo po ay T2 no or T1 or T3 yan. So kung kayo po ay T2 no, so that is salary grade 12. So 3 steps. So pwede po kayo maging teacher 3, teacher 4 and teacher 5. Ano po kung kayo po ay T2. Ayan. So ngayon po, pagpalagay ng kayo po ay T3, no? T3 na. So i-maximize na po natin. Doon na po tayo sa teacher 6 yung inyong i-applyan. So unang-una, kung kayo po ay mag-a-apply sa teacher 6, ang una pong titingnan yung education column, no? So for example, ang requirement po ng teacher 6 ay bachelor's degree plus 30 units of masteral. No? So kung kayo po ay walang 30 units ng masteral, ito po dapat ay earned na, hindi pa po pupuwede yoong kaka-enroll lang, ano, dapat po ay earned na before applying sa reclassification. So 30 units of masteral, kung wala po kayo niyan, so ibig sabihin hindi na po agad kayo qualified sa position. Ano po, kung meron naman kayo, so proceed po tayo dun sa training. So sa trainings po, dapat meron kayong at least 24 hours na relevant trainings, ano? NAIAP accredited po yung ating pagkukunan ng trainings and seminars. So dapat po at least meron kayong 24 hours. Eh sir, paano kung 20 lang? So hindi pa rin pwede, disqualified pa rin po agad kayo sa inyong reclassification, ano? Kasi hindi niyo na-meet yung minimum qualification standard. And then sa experience po, dapat po kayo ay at least meron kayong 4 years, no? Na industry
or teaching experience. So kung kayo po ay merong 2 years sa teaching and 2 years sa industry, so qualified po kayo. Ano po, "Sir, pasok po ba yun sa private?" Yes, pasok po. Teaching in public or private ay pasok po. And then sa industry po, ano, kung kayo po ay sa TBL nag-a-apply, yung hotel and restaurant, so puwede po yan, pasok po yan. Kung kayo po ABM, so katulad po ako, so sa bangko po ako dati nagtatrabaho, so pasok po yun. Ano po, and then eligibility dapat po tayo ay let passer, ano. Ayan, that is for teacher 6 position. So, puntahan po natin, balikan po natin. Kung kayo po ay teacher 1, magpaparequest sa teacher 2, so dapat po meron kayong at least 6 units na MA, 8 hours na relevant trainings, meron kayong 1 year industry or teaching position, and kayo po dapat ay eligible, ano, para po masabi kayong qualified sa minimum QS. Sa teacher 3 naman po, dapat bachelor's degree plus 12 units ng masteral. Ano, sir, paano kung graduate ng doktor? So much better, mamaya po i-discuss natin. No, so sa trainings, dapat po may 16 hours relevant trainings and then 2 years experience either industry or teaching. And then let passer sa teacher 4 naman, bachelor's degree with 18 units of masteral and then 16 hours relevant training, then experience of 3 years, no, either private or public or industry, and then eligibility is let, no, and then teacher 5, bachelor's degree plus 24 units of masteral plus ano, sa trainings po 24 hours, 3 years sa industry or sa teaching, and then eligibility po ay let. And then sa teacher 6, nabanggit po natin kanina, dapat po may 30 units na kayo ng MA before mag-apply. Then 24 trainings, 24 hours trainings, and then 4 years industry or teaching experience. Then eligibility po ay let. At sa teacher 7 naman po, bachelor's degree plus 36 units of MA. No? So, trainings and 32 hours ang ating pong trainings na kailangan. And then 4 years of the industry or teaching experience, and then eligibility po ay let. Ayan. So, eto pong lahat ng ito, kapag na-meet nyo, ibig sabihin, maaaring qualified kayo sa position, pero hindi pa po dito nagsisimula yung pointing system natin. No, qualified lang kayo sa position, pero mapapansin nyo, kung yan lang yung meron kayo, ano, at kung for example, sa teacher 6, 30 units lang kayo, hindi pa lagpas, ano, hindi pa nakaka-32 o 33 or hindi pa kayo graduate ng MA at 30 units lang talaga yung meron kayo. Ibig sabihin, wala po kayong mare-receive na points sa education, ano? Kasi yun po yung minimum requirements. So mag-i-start po yung pointing system natin kapag more than po diyan sa minimum QS yung inyong yung meron kayo, ano? Yan, so sana po ay malinaw. So yan po ay as per DepEd Order number 19 series of 2025. Ang title po ay Amended Qualification Standards. Okay, so aside from QS, pupuntahan naman po natin yung isa pa mamaya, no? Kung ilang KOI and NKOI yung kailangan para sa isang position, ano? Ayan. So next naman pupuntahan po natin yung minimum QS ng master teacher sa senior high school academic track. O sa senior high school po, kung kayo po ay mag apply ng master teacher 1, so dapat meron kayong graduate na po kayo ng master's degree. Ano? So much better kung kayo po ay doctor na or may units na ng doctor para magkaroon po kayo ng points sa education. Sa trainings po dapat ay meron kayong 24 hours na relevant trainings at meron pong 8 hours para po sa instructional supervision na trainings. Magkaiba po 'yun, no? Yung 8 hours, yun po yung instructional supervision, more on managerial training po. Ano, yung 24 hours naman ay more on technical. Ang experience po dapat po ay 5 years, either teaching or industry experience, and eligibility po ay let. Sa master teacher 2 naman, dapat master's degree, 24 hours and 8 hours instructional supervision, 5 years na relevant teaching and industry experience plus 1 year instructional supervision. Ibig sabihin, kayo po ay naka 1 year na ng instructional supervision. Either kayo po ay naging assistant principal or naging head teacher or naging master teacher 1. Ano po, eligibility po ay let. Na sa master teacher 3, dapat po kayo graduate ng master's degree with 24 hours and 8 hours instructional supervision, trainings, and then experience po is 5 years plus 2 years instructional supervision. And then eligibility po ay let and so on hanggang master teacher 5 po, ano?
master's degree, 24 hours of relevant trainings and 16 hours instructional supervision. Trainings din po yun. And then 5 years and 4 years na instructional supervision. Kayo po ay naging master teacher na ng 4 years. Then eligibility po ay let. Yan. So yan po yung minimum qualification. So kung gusto nyo po, meron po tayong copy niyan, isi-send ko po sa inyo or i-download nyo na lang po. Yan po ay as per DepEd Order number 19, series of 2025. So puntahan po natin yung KOI and NKOI. Ayan, so sorry na meron pa pala. Ito naman po sa TBL. Ang pagkakaiba naman ng TBL, sa education, kailangan din po natin ng units ng masteral. Ang pagkakaiba lang po, yung sa training. Sa trainings po kasi, kung teacher 2, kailangan na po ng national or NC certificate, no? National certificate 2 plus TMC 1, ano? And so on. Ano po? Yan. So, kakailanganin po yan. So, ganun din po sa hanggang teacher 7, NC. So, hindi ko lang to na bagong last part. Pero still, ganun pa rin po. Kailangan po ng NC po lahat yan. So, correct me po kasi sa teacher 7, NC plus TMC1 or NAYAP trainings po. Ano? Then, experience and eligibility. So, check na lang po natin sa DepEd Order number 19, series of 2025. No? Next naman po para sa TBL, TBL na po ito. No, but academic track pa rin. So ito po ay para sa TBL na Master Teacher Qualification. So hanggang Master Teacher 5. So dapat po ang pagkakaiba po nito ulit sa training. So lahat po dapat sa education ay masteral, graduate na master or more than po para magkaroon po tayo ng points. And then sa trainings po ay NC plus TMC1. So dito po ay meron po tayong additional na NAYAP, at TMC1 or meron po kayong training sa NAYAP na Stage 3 Career Stage 3, no? And then experience po, so ito po ay nagbabago katulad din sa academic track kanina. 1 year instructional supervision para sa Master Teacher 2, 5 years plus 2 years instructional supervision, and so on. Ano po, yan po yung para sa TBL. So, mali lang po itong ating presentation. Ayan. So, aside from minimum QS, kapag na-meet nyo po yung minimum QS, kailangan po ma-meet nyo rin yung ating IPCRF, yung tinatawag na performance rating, or performance requirement as per DepEd Order number 20, series of 2024. So, sabi po dyan, at least very satisfactory in the last rating period last year, covering up 1 year. So, sa DepEd po, 1 year po yun. Yan. So, in addition, internal applicants should be required to satisfy the set performance requirements applied based on the 3 periods. Kung kayo po ay mag apply this year ng reclass, so dapat po yung last 3 IPCRF nyo po yung kakailanganin natin, no? From the preceding of performance cycle complete. So, dapat po kompleto yan. So, basic yan. So, umpisahan po natin. Check po natin. Ano ba yung kailangan? Sir, paano kung ako po ay pasok sa QS pero hindi ko po na-meet yung requirements sa IPCRF? Eh di, disqualified po agad kayo sa position. So, dapat po alam po natin ano yung QS at ano po yung COI and NCOI na kailangan, ilan yung kailangan para sa position na ina-apply natin. Ayan. So, check po natin. So, for example po, ako po ay mag-a-apply ng MT1, no? MT1. So, sabi po diyan, ang kailangan ko po na IPCRF dapat ay 3. So, dapat po dun sa 3 na yon, dapat po at least meron akong 21 na proficient COI na outstanding po. Dapat outstanding po yung aking. Meron akong pagsasama-samahin po yung 3, so dapat meron po akong 21 proficient classroom observable indicators at outstanding po yung nakalagay. And then sa NCOI naman, dapat po meron akong 8 proficient NCOIs at 8 proficient NCOIs na outstanding naman yung rating. So check po natin. Yan, so yan po, i-check nyo lang po. Ito po ay makikita sa DepEd Order number 20, series of 2025. Expanded Career Progression Reclassification. Yan. So, dapat po gano'n. So, unahin po natin ito. Meron tayong example. Sample number 2. Kanina kasi example number 1 yung sa MT. So, dito po, kung kayo po nag-a-apply ng Teacher 3, ang kailangan pong IPCRF ay dapat po meron kayong 3 IPCRF. Doon sa 3 po na yung pagsasama-samahin yung 12 proficient COI na at least very satisfactory at least 8 proficient NCOIs.
non-classroom observable indicators at BS. So dito po, ang IPCRF ng applicant ay meron po siyang noong school year 24-25, meron po siyang 6 na COI na BS at noong 2023-2024, meron naman po siyang 7 na COI. So 'pag pinagsama po ito, 7 at saka 6, meron po siyang 13. Pero ang kailangan lang po na COI ay 12. So ibig sabihin pasok po siya dun sa COI. Check naman po natin yung NCOI. So sa NCOI, sabi po diyan, at least 8 NCOI na BS po ang rating. So check po natin yung 2 years niya na IPCRF, no? Yung latest 2 years. So dito po sa 2024-2025 na IPCRF, meron siyang 5 na NCOI BS. So sa 2023-2024, meron siyang 6 no NCOI na BS. So ibig sabihin 5 plus 6 equals 11. So ang kailangan lang po dito ay 8. So ibig sabihin qualified po siya sa position pagdating po sa IPCRF. Ano po? So ganun lang po. Ayan, so gano'n din po sa example sa Master Teacher 1, ang kailangan pong performance requirements ay 21 COI na outstanding, 8 na NCOI na BS at saka 8 na NCOI na outstanding. So dito po sa IPCRF, iche-check po yung 3 IPCRF ng kahit po kayo ay may S, okay lang po yun. Kasi ang kakailanganin lang naman natin ay at least 21 na COI na outstanding and then 8 na NCOI na BS at 8 na NCOI na outstanding. Kung meron kayong isang BS, okay lang po yun, ano? Ayan. Puntahan po natin yung mandatory requirements. Kung kayo po ay magpapa-reclass, eto po yung basic na kailangan, mandatory na kailangan yung ipasa sa unang round ng reclassification. Letter of intent, LOI, meron po tayo niyan. PDS form 212, revised 2025. So dapat po yan yung bago nating PDS, no? Personal data sheet, and then photocopy of PRC dapat po ay hindi expired. Photocopy of certificate of competency. So may mga not if applicable lang po, kung wala naman po ay okay lang. Photocopy scholastic records, so TOR, kung kayo po ay may unit sa masteral, so dapat meron po kayong certificate of units and then TOR na kasama. Photocopy of duly signed service record or certificate of employment po yan. Ano, kung kayo po ay sa private nagtrabaho, COE. Dito naman po sa photocopy of latest appointment, yan po kung kayo po ay nasa DepEd na, kailangan nyo pong ipakita yung latest appointment nyo kasi doon po magbe-base ng inyong trainings, ano? Doon po kukunin o kung kailan po kayo huling na-appoint, no? And then age, photocopy of certificate, seminars, training. So ito po yung kanina, dapat po ay kung 24 hours yung kailangan, dapat more than pa po yung inyong trainings doon para magkaroon po kayo ng points. Para naman po sa TESDA or sa TVL applicant, so dapat po meron kayong NC and TMC, matik po yan. Dapat meron photocopy of the required IPCRF, at least BS yung ratings. Ano? Ibig sabihin po ng BS yung ratings, ito po yung last part na nakalagay po ay very satisfactory. Overall na po yun. Pero kung meron lang kayong isa sa loob, pero BS pa rin naman yung nakalagay sa labas na ratings, okay po yun. Ang hindi lang po talaga okay, yung buong IPCRF nyo ay satisfactory yung rating. Ano po yung sinasabi doon? Hindi porket may isa kang S, disqualified ka na, ano? Dapat po yung last, yung overall rating po ay BS. Then checklist, omnibus, meron po tayo niyan sample. And then other documents as may be required by HRMPSB. Ito po yung napakadelikadong part. Ano? Dapat po ibigay nyo na lahat ng inyong lesson plan. Mabigay nyo na po yung lahat ng yung kailangan dun sa position na NCOI, ano, yung non-classroom observable indicators, may nakalagay po doon. For example po, dapat nagkanda kayo sa master teacher, kung kayo nag-a-apply, dapat meron po kayong conducted na research. Meron po kayong LAC session, no, or SLAC. So, i-attach nyo na po lahat yon sa inyong portfolio para po, kasi magkakaroon po ang next step po nito, pag nag-submit po kayo ng documents, ang susunod po nito ay initial evaluation. So, ito po yung kakailanganin, ano? Ito po yung mandatory requirements, ano? At ang importante po yung letter L, dapat po meron na po kayong submitted na mga documents kasi kakailanganin po yun. Paano kung kayo ay sa ano pa lang, QS pa lang, bagsak na, no? So, hindi na po kayo magpo-proceed dun sa susunod na requirements. So, ang next step po natin dito
initial evaluation po, 'no? Initial evaluation po ng ating mga committee sa sub-office. So, iche-check po nila kung kayo po ay qualified or disqualified based po sa inyong minimum qualification standard, yung ating education, trainings, experience, and eligibility, plus yung ating COI and NCOI kung kayo po ay VS or outstanding sa inyong IPCRF. Yun po yung pagbabasehan, ano, QS plus performance rating. And then, maglalabas po ng memorandum, initial evaluation result. Ito po yung mga aplikante na qualified, no? Ang nakuha po nilang points ay more than 50 points, no? So qualified pa lang po kayo, hindi pa po kayo good to go for reclassification, no? Yan, so qualified pa lang po kayo. So ngayon po, mag-i-issue po ang division ng or sub-office ng letter kung bakit po kayo na-disqualified or saan kayo nagkulang. Normally sa email po 'yon. So, kung kayo po ay nakasama doon sa nakakuha ng 50 points, dito na po magpo-proceed yung reclassification kung kasama po kayo sa memo. Nakalagay, ito po yung RFTP. Dati po ito ay Equivalent Records Form, yung ERF na tinatawag. Ngayon po ay RFTP na. Reclassification Form for Teaching Positions. Ito na po yung kakailanganin. No? Duly accomplished RFTP form, no? And a certificate of SIPAP, no? E-SIPAP. So, kukunin po ito sa school. And then duly accomplished PDS form, revised 2025. Then D, academic records, TOR. So meron na po kayo yan. Photocopy of duly signed service records and COE. And then photocopy of training seminars. And then report on the number of teachers and master teachers sa school. Ano? Yung ating loadings, ilan or meron po tayo niyang Annex S1. So doon po, yun po yung i-fill up ano, ng school kung ilan po kasi kakailanganin, baka masobrahan naman ng master teacher. So, kakailanganin po yung number ng teacher sa school. Ano po, para sa inyong position. Ayan. So, yan po yung, nandun na po kayo sa reclassification form. Magpapasa na po kayo for reclass. And then, iintayin nyo po kung kailan po ma-process ng division at ng inyong region. Ayan. So, ito po yung example ng process. Ano? So, for example po, andito sa kabila, date. So, sabi po dito, naglabas ng memorandum, submission of application of documents sa sub-office, hard copy. Ano po? And then, fill out the accomplishment of online application form. So, mag-fill up po kayo sa online and then magsasabit po ng hard copy sa sub-office. So, pangalawa po na step, conduct of initial evaluation. So, based po sa qualification standard, based po doon sa ating QS at based po sa ating IPCRF, sa COI and NCOI kung na-meet nyo po yung indicators. Ano? And then after po noon, mag-i-issue na po ng letter, no? Memorandum para po sa qualified sa RQA, list of registry of qualified applicants. And then mag-i-issue po sila ng qualified and disqualified notice, ano po, para po sa lahat ng applicants. And then after po nun, kapag nakita na po sino po yung mga nakapasok sa 50 points, ano, sino po yung nakapasok sa 50 points, yan. Kapag nakapasok po kayo sa 50 points, magpo-proceed po kayo sa conduct of comparative assessment. Ito po yung tinatawag na ranking kung saan kayo po ay magkakaroon ng demonstration para po sa COI, no, Classroom Observable Indicators, at kayo rin po ay iche-check ang inyong portfolio at interview, ano, behavioral events interview para po sa NCOI. So, iche-check din po kung kayo po ay magkakaroon ng points sa education, sa training, sa experience, and then sa IPCRF, ano po, and then irarank po kayo. Kaya magkakaroon po ng ranking, ano, malinaw po, magkakaroon po ng ranking. Kasi doon po mache-check kung kayo po talaga ay magaling sa demo, no? Kung naa-apply niyo yung research-based na instruction, and then paano po kayo mag-deliver, paano po yung classroom management niyo during sa demo. So ito po ay 1 hour. So depende po sa division kung ilan po or sa sub-office kung ilan po yung applicant, ano? And then after po nun, no? So magkakaroon ng deliberation and then ilalabas na po ng division office sino yung qualified applicants for reclassification, no? So kapag qualified na po kayo for reclassification, nakalagay po yung pangalan niyo do'n, i-a-attach niyo po 'yon, ano, kakailanganin niyo po yung memo na kayo po ay kasama doon sa reclass, sa magpapa-reclass, and then yun na po, no? Aantayin niyo na lang po yung release ng division office. Magpapasa po kayo ng requirements,
'no, yung RFTP natin kanina and the other requirements na kailangan 'no, yung ating mga photocopy. So ipapasa niyo po lahat yon, number of teachers, papasa niyo po lahat yon sa division. Si division ipapasa sa region and then iche-check 'no. So papalitan, magkakaroon ng plantilla yung plantilla allocation list ang region. So sino po yung maka-qualified para ngayong this year na, good for reclass. And then kung naubos na yung budget, ano po, so kayo po ay priority, nakalagay naman po yun sa DepEd Order Number 24/2025 na kayo po yung priority. Kung hindi po kayo napasama sa reclass, kayo po yung priority next year, ano, hanggang maubos po yung mga nagpa-reclass this year, ano. So depende po sa budget ng region, ayan. So, thank you so much for watching. I hope po na meron kayong natutunan, ano? So, sa ibang video po, dinidiscuss po natin yung paano binibigyan ng points yung education, no? So, panoorin niyo na lang po. So, scan niyo po yung QR code or fill upan niyo po yung link sa baba, no? Para makakuha po kayo ng sample files natin. Ano po? So, yun lang po at hopefully ay may natutunan. Good luck po sa reclassification.